Good morning din po, ma'am. Okay. So, kahapon natapos tayo sa problem number 1, ano? Yes po, ma'am. Okay. So, start naman tayo dito sa problem number 2. Shop is to transmit. Yan po. So, a shop is to transmit the varying from 300 to 200 and back to 300 HP at a speed of 500 RPM. So the power will receive by 30-inch spark gear at point A and will be delivered by a 15-inch gear at point C. So ito yung gear natin. Ano? So use C1030 as rolled shop material and ang Fs natin is 2. So, hanapin natin ano kaya yung diameter ng ating shop. So, dito, may figure tayo yung ating distance from A to B, C, and D. So, yung 12 by ito. Yung distance ng B to C. Yan yung 12. So, given natin yung maximum power na 300 HP and yung minimum power na 200 HP. Ang speed is 500, then nga ang diameter at point A is dito sa gear natin is 30 inches at ang diameter naman ng gear sa C is 15 inches. So, ang required natin ay yung shaft diameter. Okay? Then, ang material specification is C1030 as roll. So, check natin sa table 87 kung ano yung kanyang uh, specific, specific yung ultimate, yung yield, at yung BHN. So, C1030 as roll. So, ang atin na ultimate is 80 and ang tensile is 51. Ang BH is 179. Okay? So, then for factor of safety given siya. Tapos, para dun sa value natin ng KF and KS, so i-assume natin na siya ay hardened. So, nasa na nga yung figure? Yung maliit, yung hinanap natin kahapon. Ito. So, let's assume na ang atin na hardened, yung atin na KS and KF. So, dyan natin po kinuhayaan. Kaya tayo ay nagka-value ng 2 and ng 1.6. Ito isa. So, for bending. Ano? So, for the design stress, since variable combined loading, so use equation natin for equivalent stress equation. So, yung nasa yung equivalent? Ito. So, yung 1 over Fs, ba yan yun? 1 over Fs is square root of stress E over stress N squared plus tau E over tau N squared. So, hahanapin natin muna lahat ito. Kasi wala tayong mga given na yan. So, let's start with, ano bang kinuha muna natin dito? So, dito kinuha muna natin itong part na to. So, is atin na equivalent na stress, which is stress sub N over stress sub Y times stress sub M plus KF times stress sub A. So, ang stress sub N natin is 0.8. Ayan. So, ito yung endurance strength na formula natin. So, endurance limit, then surface factor, then yung size.
So, ang atin ngang endurance limit, since ang ating VHN is less than dun sa 400, so kaya ang gamit natin ay itong 0.5 times the ultimate. So, ang ultimate nga natin is 80, so kaya yung atin na endurance limit is 40 KSI. So, tapos for the surface factor, so gagamit tayo ng figure AF5. Ito. So, yung figure A at AF5, ang sabi, ano ang ultimate natin? 80. So, assume natin na siya ay machine. So, ito. So, kung papunta dito sa left, so nasa around, anong nabasa niya dito? 85, percent ang kanyang nakuhang surface factor. Ayan. So, kung titingnan ninyo, pero parang naman nasa 87. Ayan. Kasi sakto 80 yung atin na ultimate. So, yan. Okay lang naman kasi magkalapit lang naman. So, ang ginamit natin dito na basa is 0.85 yung atin na surface factor. While the size, so first nga nating assumption ay 0.85. Ano po? So, kaya ang gamit natin 0.8 times 40 times yung 0.85 times 0.85. So, ang ating stress sub n is 23.12. So, check na tayo dito. Yung yield stress, okay na rin tayo. Sunod naman natin itong atin na average stress or mean stress. So, which is equals to stress max plus stress mean over 2. So, ang stress max natin is 32 max over pi d cube plus kung mean naman, edi 32 m mean over pi d cube. So, yan yung na-discuss din natin kahapon na mga formula natin ng stress. Ayan, no? So, ito, ayan, so stress max. Ito naman yung gagamitin natin na stress mean. So, hindi natin to gagamitin kasi ito ay may diameter ratio. Eh, ang atin naman shock dito is solid shock. So, kaya ang atin na pagkuha ng stress max ay for solid lang. Nasaan na yung pang solid? Yung ito lang, itong part lang na ito. Hindi natin tatimesan ng hollow factor. Parang nasang part ba yun? Ito. Tapos, ano ba yun? Basta yun. Na ano na natin yun. Ko lang mahanap. So, edi kapag naman, ME kasi ito eh. Ang atin naman ay M-max. Basta pag maximum, so pag M-max, ay pag stress max, edi M-max. Kapag stress mean, edi M-min ang gagamitin po natin. So, kaya nagkameron tayo dito ng, ayan, ganitong equation. So, tapos, paano natin ngayon kukunin ang maximum and minimum? Ayan. Eh, wala tayong given. So, kaya babalik tayo dito. So, saan nakuha ito? So, mag-shear and moment diagram tayo. Yan. Kaya lang, wala pa tayong value ng FA, ng FB, ng FC, and FD. So, kailangan natin yan munang malaman. So, dito, para makuha natin yung FA, so equal siya sa Tmax over yung RA. Para makuha din natin yung FC, edi Tmax over RC. So, may given kasi tayo dito na DA and DC. So, edi ang RA natin is 15 and ang RC natin is 7.5 each. Okay? So, kasi may gear tayo dito eh. So, binigyan din tayo diyan ng power max. So, para makuha natin yung T max, so, equal siya sa power max
Ayan, power max equals sa T max times N over 63025. So, kaya ang T max is equal to P max times 63025 over N. Given tayo ng P max, tapos ng N na 500. So, masosolve natin ngayon yung value ng T max. So, kaya ang FA is 37.815 over 15. So, may FA. Sunod naman, yung FC. O, palitan to ha, mali ulit. May typo. So, dapat ang gamit nyo dyan, RC. So, T max over RC. So, masasolve naman yung FC max. So, ngayon, mag-moment tayo at point D. O, moment tayo kay point D, summation of moment sa D equal to 0. Lahat ng counterclockwise ay positive. So, simulan natin sa pinakadulo, sa left end. So, meron tayong FA. Ang distance ng A to D is what? Oh, what is the distance of FA to FD? Ano po 28 moment po. tayo? 28 kasi 8 plus 12 plus 8. So, 28. Ano? 8. Next, positive or negative, paano ang magiging ikot ng FA? So, pa-left ka, tapos bababa. So, ang ikot niya ay mag-right hand kayo kung nalilito. Paano magiging ikot ng A? Mag-right hand rule kayo. So, itapat ninyo yung buto ng inyong kamay doon sa D. Tapos, yung direction, pa-left, tapos, bababa yung A mo. So, ang magiging ikot niya ay counter or clockwise? Counter po. Counter. So, pa-counter clockwise. Next, yung FB naman. Anong distance ng B sa D? Ay, bakit wala nasagot? Distance ang A moment. Ibabalik ko kayo sa physics. 20 po. 20. Oh, clockwise or counter? Clockwise po. O clockwise, kaya minus. Kasi ang reference natin, lahat ng counter, yun ang positive. O next, FC. Ang distance ng FC is 8 po. 8. Clockwise or counter? Counter po. Counter, correct. Yan. So, kaya meron tayong FA times 28 minus FB times 20 plus FC minus 8. So, di ba nakuha na natin tong FA at meron na rin tayong FC. So, ang unknown na lang natin dyan ay FB. So, masasolve na natin yung FB. Ang nakuha nating sagot ay 5.5462. So, yan yung reaction natin. At B. So, sunod naman, kulang pa tayo yung letter D. So, pwede natin din nagamitin yung summation of forces. So, kasi meron na tayong, ang reference natin dito, lahat ng pababa ay positive. Ito naman, counterclockwise ay positive. So, lahat ng pababa is positive. So, ang pababa natin dito ay FA, pataas ang FB, pababa ang FC, pataas ang FD, equal to 0. Ayan. So, okay na tayo dito, dito. Ang makukuha natin ay yung value ng FD or yung RD, which is equal to 2.0168. Nakuha po?
Okay. Then, draw shear and moment diagram. Ano? So, ito yung ating tinatawag na load diagram. And ito ang shear diagram. And ito naman ang moment diagram. So, i-draw nyo muna. Then, di ba, meron tayo ditong FA, RB, FC, and RD with distance of 8, 12, 8. So, lilinya kayo. So, kailangan ninyong i-recall kung paano mag-shear and moment diagram. Linya kayo per point. Point A. Ito linya per point B, point C, and point D. So, isolve na lang natin to using graphical method. So, for shear, so meron tayong BA1, BA2. So, pag BA1, pag 0, mag-start lagi tayo sa 0. Then, ito naman, kopyahin natin si Dunda na BA2, then plus minus ng reaction or force, concentrated load. Load at A. Or FA. So, plus kapag siya ay pataas, minus kapag siya naman ay pababa. So, kaya dito, 0, ay ang FA natin ay pababa. So, minus, ang value ng FA is 2.521. So, kaya ang ating BA2 is equal to negative 2.521. Next, point natin BB. So, dito, liliban na tayo from A to B. So, titingnan natin dito sa load diagram, meron ba tayo dyan na uniform distributed or varying? Ano yung uniform? Yung rectangle, tapos yung maraming arrow. Ang varying nyo pa, triangle. Yan, ganyan. Triangular. Kung wala, so wala tayong pagkukunan ng area. So, kasi ang BB1, ang may pag-sub1, dyan ka kasi mag-shift ka ng letter A to B. So, ito ay yung sinundan, BA2, plus minus ng area sa load diagram ng A to B. So, ganun pa rin. Pag pababa yung arrow mo ng distributed load, so, minus. Pag pataas, ito plus. So, since dito sa A to B, sa load diagram, wala ka naman na distributed load or varying load. So, ito ay 0. So, kaya ang BB1 is negative 2.521 pa rin. So, next, BB2. So, kopya ang BB1 plus minus. So, meron ka bang reaction sa or force dito sa B? Meron. Meron kang RB. So, negative 2.521. Then, ang RB mo ay pataas, kaya plus RB. Ang value ng RB, anong value ng RB? 5.5462. 5462. Okay? So, kaya ang BB2 ay equal to 3.0252. Nasusundan po ba? Then BC1. So, mag-shift ka na ulit. So, from B to area load diagram ng B to C. Wala ka ulit ng area doon na makukuha sa 0. So, kaya 3.0252 pa din. Sunod, BC2. So, kopya ang BC1. So, may reaction ba tayo sa C or load? Meron, FC. So, yung FC natin, pababa. So, kaya minus. So, dito, ang sagot na natin ay negative negative 2.0168 ang naging sagot. Kasi ang FC natin, so 3.0252 minus, anong value ng FC? Ang FC ay 5.042. 0.4042. So, kaya ang BC2 is negative
2.0168. So, last point, BD. BD1. So, BC2 plus minus area sa load diagram ng C2D. Eh, wala ulit tayo nito. So, 0. So, ang BD1 is negative 2.0168 pa rin. So, tapos, kailangan, since ito na yung last point, ito ay 0. Kailangan kasi mag-start ka from 0, yung BA1 mo, at yung last point mo ay 0 dun. Babalik dapat ka sa 0. So, pag hindi, may mali kayo. So, ito ay BD1, tapos meron ka na RD. So, ang RD mo, pataas. So, plus. So, kaya dito, negative 2.0168. Kaya nakuha natin value ng RD is 2.0168 din. So, kaya ang BD2 is 0. So, correct. Naintindihan? Nare-recall na ba ang shear moment diagram? Itong favorite ko talaga. Dati kasi ito ay nasa deforma ko. Ginawa ko sa static ko. Pero ito pinatutuwa kong topic, shear and moment diagram. Okay? So, yan. Ngayon, mag-draw na tayo. So, ito yung baseline natin na 0. So, magko-connect lang tayo. Connect. So, ang BA1 is 0. Ang BA2 is nasa negative 2.5. Tapos, ang BB1 ay negative 2. So, BB2, ang second point ng BB is 3.052. Sa C naman, ang first point natin is positive 3.0252. Tapos, naging negative 2. Sa D naman, negative 2 point something and then babalik sa 0. So, ngayon, pagko-connectin natin yan, 0, ito, yan, then 0. Then, shade. Okay? Nasusundan pa ba? Madali pa nga yan kasi yung load diagram walang distributed or varying. So, next. Magmo-moment naman tayo. So, kasi hindi ka makakapag moment diagram kung wala kang nitong shear diagram kasi dun ka naman mag-base ng iyong solution. So, okay. So, meron tayo na MA1. So, ang MA1 is laging dahil mag-start tayo 0. Then, MA2 is equal to MA1 plus minus ng couple moment sa A. May couple moment ba tayo sa A? Wala. So, kaya ito ay 0. So, kaya dito, ang MA1 and MA2 is 0. So, next, MB1. So, mag-shift na tayo from A to B. So, kaya ito may MA2 plus or minus ng area sa shear diagram ng A. Ano yung tinutukoy nating area? Ito yun. Ano yung area ng A to B? Kita natin may rectangle dyan. So, kaya ang area natin is base times height. So, kaya dito, equal siya sa 0, then plus or minus. Paano natin masasabi minus? Ito pag nasa negative, mababa siya. So, negative yun. So, or kaya pwede naman gawin nyo, i-plus nyo, tapos sakanin nyo na lang in-negative. Kasi base times height, so ang base natin is nasa 8. Diba? Yung 8, ito, 8. Yun yung kanyang haba. And then, ang height niya is itong negative 2.521. Okay?
So, ano ngayon ang value ng MB1? Ano nakuha dito? Ang MB1 ay negative 20.168 ang nakuha. Tapos, MB2, so, edi MB1 plus minus couple moment sa B. Wala ulit tayong couple moment sa B. So, equal lang sila. So, next, MC1. So, MB2 plus area sa shear diagram ng B2C. So, edi negative 20.168 plus, ano yung area naman nito? So, ang area niyan, ang haba niya is 12 and ang height niya is 3.0. So, 12 times 3.0252. So, kaya ang ating MC1 ay equal to 16.1344 kip inch. So, MC2 equal lang yun sa MC1 dahil wala tayo na couple moment. So, sunod naman natin, MD1 equal sa MC2 plus area sa shear diagram ng C2D. So, equal sa 16.1344 plus, anong area naman natin sa D, C2D? So, meron tayong haba na 8 and then may height na negative na 2.0168. So, ang MD1 natin dito ay equal sa 0? 0 na. Try nyo kung 0 nga ang lalabas. Dapat 0. MD2 is 0. 0 po ba ang lumabas? Okay, ayan. So, i-graph na natin siya sa moment diagram. O, MA1 is 0. MA2 is 0. Pagdating mo sa B, ang MB1 mo is negative 20.168. Ano? Yun din ang MB2. So, hindi na mag-move yan. Ang sunod sa C, ang point mo is 16.1344. MC2, same lang. And then, ang MD is 0. Then, connect nyo ulit. 0, negative 20, positive 16, 0. Okay? So, yan. So, alin diyan yung iyong maximum moment? So, bale, ang iyong maximum moment is ito. So, kahit siya ay negative, basta siya ay may pinakamataas na value, so yun yung iyong maximum moment. Nakuha po? Opo, ma'am. O yan. Ano, ang haba. So, yan na ngayon ang gagamitin mo doon sa MMAX. Kapag nag-solve ka. Ano, so, paano naman ang minimum? So, dito naman, di makukuha mo yung Tmin by yung gamit ang atin na minimum power na 200. So, dito maiiba ang Tmin. Kaya, mag-iiba ulit yung value mo ng FA kasi ito ay for minimum naman. FA min, FC min. So, kasi ang gamit natin dito is Tmin na nga. Kanina kasi sa maximum. Ito hinahanap natin naman ay minimum. So, uulitin lang natin yung ginawa natin kanina. So, nag-summation of moments tayo at D. So, ang makukuha naman nating sagot dito for reaction B is 3.69. And then, kapag nag-summation of forces tayo sa Y, so ang RD naman natin is 1.344. So, gagawa ulit tayo dito ng shear diagram. So, ito ang naging itsura niya. Hindi ko na ulitin kasi tatagal tayo. So, ang nakuha natin diyan na ating minimum naman. So yung minimum natin ay MMAX natin is yung 13 minimum. Pero siya yung MMin
ninyo. Ano? So, ayan. So, siya yung maximum moment dito sa atin na nakuha, pero siya yung gagamitin niya dahil as MWin kasi kinonsider natin siya dun sa minimum power. Ano po? So, okay na tayo ngayon doon sa stress max, hindi pa, sa Mmax at sa Mmin. So, yon. Kaya dito, para ano, palitan nyo na lang to. Para, yan. So, yun na ang gagamitin nyo dito sa value na ito. So, yung 20.168 and 13.44. So, ang atin na alternating, ang ating pala munang mean stress is 171 point something over d cube. Ang alternating naman, mangyayari lang to, ima-minus natin yung stress max sa stress mean. So, meron naman tayong 32. Okay po? So, check na rin tayo saan? Sa stress M at stress A. Okay na tayo dito, 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 and ang KF. So, masasolve na natin yung atin na equivalent stress in terms ng D. Ano po? Nasusundan? So, ngayon naman, in terms naman ng tau, torsion. So, dito mapapalitan lang naman. Kanina, mga naka-sigma, ito naman ay naka-tau. So, una muna yung tau n. So, ang formula natin ng tau n ay 0.6 stress endurance limit, surface factor, and size. So, ang pagkuha pa rin, yun pa rin, 40 pa rin. As machine, 0.85 pa rin ang surface factor. And ang size natin, i-assume ulit natin na 0.85. So, makukuha natin yung tau n. At yun namang ating tau min and tau average or tau alternating. So, ito naman. Ang ating formula for tau ay 16t over 5d cubed. So, yung t dito, dapat t max kung ito ay max. Kung min naman, dito ay 16t min over 5d cubed. So, itong t max and t min, nakuha na nga natin kanina dito. Ayan. So, 25.21. Tapos, ang t max naman natin ay, ano nakuha? 37.815. So, kaya ito siya ang value. So, makukuha natin ang equation ng mean stress, shear stress, alternating shear stress. So, then substitute natin dito. So, ang atin na tau E is 142 point something 5 dq. So, substituting yung ating mga equations using equivalent stress theory. So, nakuha na natin ito, 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 at ito. So, ang unknown na lang ay yung D. So, dito, pag nag-simple tayo, ang sagot natin for D is 2.7463. Kaya lang, the diameter is not in the range of 0.5 to 2. Yan yung ating sa size, diba? Yung size factor, ang una nating i-assume is 0.85. Ano? Then, mag-i-stop tayo kung nasa range yung diameter natin nasa range ng 0.5 to 2. Kaya lang, hindi nangyari yon. So, kaya, uulit ka ngayon, papalitan ninyo itong size ng 1. So, ulitan. Ano? So, di yan, pinalitan na natin siya ng 1. So, ang nakuha na natin, yun lang naman, yung part na yun ang papalitan niya. 1. So, nakuha natin na D is 2.69 something. Or say it na siya ay 2 and 3/4.
Okay po? Naintindihan? Ang haba, ano? Any question po? May question po ba kayo? Wala. Wala na. Okay, sige. Continue yung discussion naman natin. So, shop design using code. So kapag kasi tayo nag-design, gumagamit din tayo ng mga code. So, di ba yung mga engineering code, so, sa thesis yan, ginagamit din natin sa So, meron kasi tayong ASME and PSME code. Sunod. So, dun sa ASME, so, meron tayo dyan na code for design of transmission shafting. So, which has been widely used for shaft design, like codes in general, the resulting fields are usually conservative. So, dito, sa mga code na to, binibigay yung mga kung paano design procedure, ano yung value na gagamitin, mga constant, at meron din tayong mga formula na naka-specify dun sa code. Yun. For example, dito, so for commercial shafting, so for without keyways, ang ating design stress is 16,000 PSI or 1,110 MPa. So sa design is shear stress naman 8,000 and then 55. So half, di ba? Kita ninyo, half sa noong atin na sigma. So for the with keyways naman, for chop with keyways, reduce chop strength by 25%. So from 16,000, i-times mo lang ito ng 75%. Kasi nga, nag-reduce ka. So, 75%. So, equal to sa 12,000 or 82.5 MPa. Ganun lang din dito. So, for chop with definite specification, so, without keyways, ang design stress natin is 0.36 stress sub 2. And sigma D is equals in terms naman ng yield stress is 0.6. For shear stress, equal to 0.18 sigma U and 0.3 sigma Y. So, dito gagamit tayo whichever is smaller. So, ano yung allowance natin for keyways? So, ang design stress with keyways is equal to 0.75 ng design stress ng without keyways. Okay? So, ito yung design stress ng without keyways. So, yun lang gamitin natin. Itatimes pa natin siya ng 0.75. Kuwari, ginamit natin yung 0.36 sigma U, then i-times pa siya ng 0.75. Yun yung design stress ng with keyways. So, for bending torsion alone, the design equation becomes, so di ba ito yung ating 32m over pi d cubed times 1 over 1 minus k raised to 4. Yan yung original natin, yung na-discuss natin kahapon. So, dito sa ASME code, tinatimes pa natin siya ng km. Pag naman torsion ng ks, where km and ks are shock fatigue factors na makikita natin sa table 9.1. Okay? Nasa yung table 9.1 na yung ano. Some page yun. Nasa yung table 9.1. Pakita niyo ba? Some page yun. ASME.
Dito yung baka nandito. So, for combined stress, so for maximum shear, so ang gamit nga lang natin dito is 16 PE over pi d cube times the hollow factor where PE is equals to, ay yung atin na TE, TE to ha, hindi tau, TE is equals to square root of m squared plus T squared. But for the maximum normal stress, ang gamit naman natin dito is ME. So, 32 ME over pi d cube times the hollow factor where ME is 1/2 times M plus TE. So, ang sinisunod pa din natin na isa pang code is the PSMP code wherein dito binigay yung formula ng power or ng torque, which is ito yung power, ito yung atin na speed. Ayan. So, yan yung ginamit natin na may 63025. So, then, ang pagkuha naman ng tau to is equals to 16t over pi d cube. So, where ang atin na d, yung d naman natin, kasi kung gagamitin natin ito, pagko-combine natin, so, ito, t ay equal sa tau pi d3 over 16. So, pag ang hinanap natin dito, edi magiging tau pi d cube over 16 equals sa HP times 63025 over N. So, kung ititira natin yung D, so, multiply natin to, so, magiging D cube equals sa 16 HP times 63025 over tau pi N. Then, cube root natin both sides. So, magiging D equals sa cube root of 16 HP times 63025 over pi tau N. So, kaya tayo nagkameron nito. Okay? Ayan. Or, ang gawin naman ninyo, edi 16 times 63025 divided by pi is 32,000 at 321,000. So, kung tatanggalin natin yung mga number na yan. So, yung 16 times 63025 over pi. So, where the allowable shearing stress are as follow. So, for main power transmitting shaft, so, ang atin dito is yung atin na allowable stress, shearing stress, tau, is 283 kilogram per centimeter cube. So, pwede natin na i-convert siya to PSI. Yan lang naman ang conversion natin eh. Kasi yan nanggaling sa atmospheric pressure 1 atm equals sa 14.7 PSI is equals to 1.03 kilogram per centimeter cube. So, equals sa 101.325 kPa. So, for line shaft, we have 423 kilogram per cubic centimeter. For small, short shaft, counter shaft, 599 kilogram per centimeter cube. So, for English unit, so kasi ito naka-SI. For English unit, so, ang pagkuha natin for main power transmitting shaft is D equals sa cube root ng 80 times the power over N. Inch ang kanyang magiging unit. For line shaft, dito naman nagiging 53.5. And then for small short shaft, dito naman ay magiging 38. So, yan yung pinagkaiba niya. Okay? So, solve natin yung problem. A 3-foot length of commercial steel shafting is to transmit 50 HP, 3,600 RPM, and then through flexible coupling from AC motor to DC generator. So, determine the required shaft size, use ASME code. So, alin yung mga ASME code? Ito. So, ang gagamitin natin mga formula po ay itong pang ASME code. Okay?
So, find yung shaft size or diameter. Ang material specification natin sa is commercial steel. So, for commercial, meron tayong nilagay dito, itong letter A. For commercial shafting, so, meron tayong without keyways and with keyways. So, yun ang gagamitin nating formula. So, for factor of safety, if not given, assume stationary shaft that are gradually applied. Ayan. So, ito pala yung hinahanap ko kanina. So, yung table 9.1, ito yung values of KS and KM. Nandito yung kasunod noong factor of safety. Ano? So, walang sinabi sa problem. So, i-assume natin na stationary shaft siya. Ano sinabi? Stationary shaft and gradually applied. Kaya ang KM natin is 1 and ang KS is 1/10. So, kaya ito ay 1/1. So, for the design stress, so i-assume natin din na without keyways siya. So, ang ating design stress is 16 KSI and 8 KSI. Kasi yun na yung gagamitin mismo natin. Ayan, ito. Because 16,000 PSI, edi equals sa 16 KSI, 8 KSI. Yan na ang ating design stress. So, tapos, for a good design, i-equate natin ang design stress sa induced stress, which is ang induced stress natin kapag shaft and solid siya is equals to 16 KST over pi d cube. So, yung T dito, since given ang power, so kapag kukunin natin yung torque is equals to P times 63025 over N. So, 50 HP times 63025 over 36. So, ang torque natin is 875 pound-inch or 0.875 kip-inch. Then, substitute natin dito. So, 16 times ang KS natin ay 1. Yung nakuha nating T. So, yung atin namang tau S ay ito natin na 8 na. Ito yung 8 tau. So, 8. So, dito, ang unknown na lang natin na value ay itong D. So, kaya D is equals to 0.822 something or kapag ginawa natin siya dun sa, nasa pagitan pa siya. Ano nga 7 over 8? 0.875. No? Opo, ma'am. So, nasa pagitan siya ng 1 over 16 ng incremental na 3 over 16 to 7 over 8 ka ito. Tama? Nasaan yung preferred size? Hindi katanda yung wala ka sa auditong table. Tama ba? Oh, edi ang gagawin ninyo, magsimula kayo sa 7 over 8. Then 7 over 8 minus 1 over 16. Anong sagot dito? $0.8125 po, ma'am. 0.8125. Ayan. Eh, ang sagot natin ay 0.822 something. O, edi ang pipiliin natin yung larger, which is 0.875 or 7 over 8 inch. Nakuha po. Ayan. Ayan, ganyan. So, for problem number 2 naman, a shaft distributes mechanical power, power na 160, speed na 400, and it is subjected to a sudden load and heavy shock condition with maximum bending moment. So, ito yung A, yung M-max, 32,000, assuming that the shaft has a keyway and considering the ASME code, PSME code, and AISIC 1040 as rule. So, tactile. So, calculate the suitable diameter for the shaft. So, parehas ninyong gamitin yung ASME and PSME code. So, given ito, so, ang required natin is yung
gamit yung ating yung required shop size, gamit ang ASME, PSME, and yung atin na C1040. So, sa material specification, so sabi dito, shop subjected to sudden loading and heavy shock condition. So, for factor of safety, so, ang suddenly applied and heavy, sa table 9.1, ito, ayan, suddenly applied and heavy shock. So, ang KM natin is 3, ang KSI 3. So, kaya 3, 3. So, ang design stress natin, sabi with T-weights. So, kaya dito, ito ay gamit muna natin ng using ASME code. So, kaya, ang gamit natin na design stress at atin na yung shear stress is 6 and 12. Bakit? Kasi, ang kino-consider nga natin ay itong with T-weights. Kaya, 12 and 6 KSI. Okay. Then, for the maximum shear, so for a good design, ating design stress equals sa indos. So, wherein ang design stress is equal to 16 PE over pi d cube. So, where ang PE natin is square root of KM and squared plus KSPE. So, nandito ba yan? Ayan. Diba? So, for maximum shear ductile, so ang atin ay ito 16 PE over pi d cube times 1 over 1 minus KE where T is equal to square root of NA squared plus PE squared. Yeah. So, to get T, use the formula na 2.5, yung P times 63025 over N. So, 160, then yung 400, so T is 25.21. So, siguro meron, kulang dito sa atin na formula na to. Dapat ita-times pa to ng Km at Ks. Kulang pa to. Okay. So, yon. Then, substituting yung values ng atin na nakuhang M, maximum moment, given to, at yung atin na T. So, yung Km and Ks, so, ang Tin natin is, ay yung tau E natin, hindi sa tau, T. So, yung atin na tau E is equals to 122.211250716. Mali ang type. TE yung TE, hindi tau. Kasi ang tau ay 16 PE over pi d cube. So, kaya natin tinanggal, kasi sabi ninyo, di ba, baka makikita niyo, nasan po yung 1 over 1 minus k raised to 4? Kasi yung solid shape naman siya, so tatanggalin niyo lang ito. Kapag hollow lang, yung may 1 over 1 minus, ay yung 1 over 1 minus k raised to 4. Ay, ito yung solid shape. So, tinanggal natin. So, yan. Edi 16 PE, yung stress, design stress natin, yung na-solve natin PE, unknown is yung D. So, ang D natin is 4.680, 687.0.9019. Say it na 4 and 3/4 inch. Nasusundan po.
Kasi sa prepared size natin, nasa 1/4 siya, then between 3 to 6. So, ang gagawin ninyo, edi simulan na ninyo doon sa 4. So 4 and 1/4. So, equal ito sa 4.25. So, 4.1 half. So, ito naman is 4.5. The 4 and 3/4, ito naman is 4.75. So, nasa pagitan ng 4.69 something. So, kaya ang pipiliin natin is yung 4 and 3/4. Okay? So, kung itratry naman natin siya as brittle material, so, ang sinabi naman sa problem, dito lang pala sinabi yung ductile doon sa asterol. So, pero kung itratry din naman natin siya sa brittle material, for a good design, so, ang gagamitin lang natin na tau max, ay yung sigma max is 32 ME over pi d cube. Ang ME is 1/2 times Km times M plus TE. So, kulang ito. Ita-times pa ito ng Km. Rewrite natin, ME equals sa 1/2 times Km M plus TE. Ito naman, ang TE ay equal sa square root of Km M squared plus Ks T squared. Paki-correct nito ha. May mga typo eh. Okay, so yon. So, nakuha na natin yung M. Nakuha na rin natin yung TE kanina. So, solve for shaft diameter. Ang ME natin, ang atin na tau ay sigma pala, sigma D for brittle is 12 KSI, then equal siya sa 32 over pi d cube. So, ang ME natin is yung 1/2, yung Km natin is 3. Tapos, ito yung maximum moment, at ito naman yung value natin ng TE kanina. Nung sunod natin, ito. Yung TE na 122.21. So, dito ang makukuha nating value for D is 4.52, which is 4 and 3/4 lang din yung kalalabasan natin sagot. So, letter B naman using TSMC code. So, assume natin na min chop siya. So, ang gagamitin natin formula is yung cube root of AP is P over N. So, AP times yung 160 HP over 3 to 4,000. So, ang naging 400 RPM. So, ang naging diameter natin is 3.174 feet. So, nasa pagitan pa rin siya yung 1/4 between 3 to 6. So, kung 3 and 1, kung 3, edi 3. Pag 3 and 1/4, equal naman ito sa 3.25. Ang sagot natin is 3.17. So, choose 3 and 1/4. So, saglit lang dito sa PSNE kasi may diretso tayong formula ng diameter in terms ng power and speed. So, kapag may given ng power and speed, so solve mo kaagad ang diameter. Nakuha po? Okay. Then, next, material specification. So, ito naman, isosolve natin, mahaba din to. So, ang atin na given doon na
material is C1040 as rolled. So, titingnan natin sa figure AF1 kasi C1040 ito C1040 ito yon. Tapos sabi ay as roll. So, nasa ng as roll ito sa dulo. Tapos ito naman ang annealed. Ito naman ang normalized. So, kung sa as rolled, edi ito, itataas natin papunta sa YP, which is equal to mga 59. Tapos itaas pa natin to tensile, nasa 90,000. Okay? So, kaya ang ating naging value dito is 59 and 90. Nakuha po ba? Basta C1040 AF1 yan. So, for the design stress, so we have the for shop with definite specification, use 0.18 tau sigma U and 0.3 sigma Y. So, makukompute natin dyan yung atin na yung shear stress. So, use whichever is smaller. So, alin dito yung smaller? Yung ating 16.2. So, sabi doon, kapag with keyways, ang gagawin ninyo, itatimes nyo pa ng 0.75. So, nasaan yung na yon? Statement. Ayan. Ito. Ito yung siya. So, ito yung ginamit natin for shop with definite specification, which is ang specification nga natin AISI C1040. So, kaya ito ang ginamit natin. So, yung shear stress. So, tapos, nung nakuha na natin siya, allowance for keyways, kasi with keyways, so, tinines pa natin yung ating design stress ng 0.75. So, applicable to sa sigma and sa tau. Ayan. So, kaya 12.15 ang nakuha natin. So, for a good design, so yung ating design shear stress equal sa yung atin na tau max. Ang atin na tau max is 16 TE over pi d cube. So, yung TE natin, na-solve na natin to kanina. Hindi to tau. Mali ang nag-type nito. TE lang. TE. Okay? So, kaya yung nakuha nating design stress na 12.15, then ito yung TE. So, ang unknown natin na lang is T. Ang nakuha ng sagot natin is 3.7139.534. So, or nasa 3 and 3/4 siya. Kasi kung 3 and 1/2 is 3.5. But 3 and 1/4, kasi nasa 1/4 tayo na interval between 3 to 6. So, 3 and 1/4 is 3/4 is 3.75. So, nandito ang 3.71. Kaya, ang D natin ay 3 and 3/4. Nakuha po. Yung mga kinukorek ko po na nasulat diyan na typographical error, pakiayos ka. Kung nakikinig kayo, may ayos ninyo nga yan. Okay? So, yan po. Tingnan natin yung naging difference. Nung tayo ay ginamit natin yung ASME code, ang nakuha nating diameter is 4 and 3/4. 4 and 3/4. Nung ginamit natin yung PSME code, naging 3 and 1/4. Nung ginamit natin yung yung atin na material specification set 1040,
naging 3 and 3/4. So, di ba nagkakaiba-iba siya? Depende sa code na ginamit ninyo. Okay? May problem pa ba sunod? Wala na. Ayun. So, design work na yun lang. So, hanggang dyan lang yung ating midterm. Okay? So, natapos tayo agad. Yan. So, sakto lang din sa ating syllabus na habol natin yung discussion. Kasi, ang week 8 natin sa syllabus ay yung design work ninyo. Paggagawa niyo ng design work. Okay? So, hanggang dyan po yung inyong midterm. Hanggang dyan sa chat design using code. Okay? So, any question po? So, hindi ko masabi na ang ano natin is variance analysis, yung parang there's a variable analysis lang without and stress concentration. So, shop design using code. Kasi, mapapansin ninyo nga, ginagamit din natin yung mga na-discuss natin ng prelim dito. Ano? Okay. Sino yung question? Ma'am, good morning po. Considering po na paggagawa na lang po ng design workshop next week, bali hindi na po tayo magkaklase next week po, ano ma'am? Kaya magkakameron yata ng, matasamahan ba tayo ng holiday? Tingnan ko po ma'am. Kasi dun sa syllabus, hindi naman namin na-account yung holiday. Sa Semana Santa po ma'am. Oo nga no, Thursday simula yun. Tapos minsan half day na yung Wednesday, di ba nun? Baka matamaan tayo. Titingnan ko, ha? Titingnan ko kung magagawa na lang ba kayo ng design work or mag-proceed tayo pa ng discussion. Basta, hanggang dyan lang sa chat design yung ating midterm. Okay? Thank you po ma'am. So, any questions pa po? Na? Just repeat. So, dismiss na tayo. Thank you. Thank you very much din po Thank you ma'am. po, ma'am.